na may positibong epekto ang paggamit ng pinaghalong herbicide at foliar fertilizer. Magandang buhay mga kaani. Narito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manonood. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung foliar at ang herbicide. Marami po kasing nagtatanong, pwede ba itong paghaluin o pagsabayin? Alam naman natin na ang foliar fertilizer ay bumubuhay sa halaman at sa damo, samantalang ang herbicide naman ay pumapatay sa halaman at sa damo. Ano ang foliar? Isang likidong produktong fertilizer na direktang ginagamit bilang pataba sa halaman. So ini-spray po ito sa dahon. Maaari po itong organic o pwede rin namang mga chemical fertilizer. Mainam po sa mga halamang may nutrient deficiency o yung mga kakulangan na sustansya. Mabilis tumalab sa halaman kaysa granular dahil hindi na nga po dumadaan sa lupa o sa ugat ng halaman. Malaki ang tsansa na mapunta ang sustansya sa dahon kaysa sa lupa. Ano naman ang herbicide? Ang herbicide ay isang chemical na kumukontrol o pumupuksa sa mga halaman o na hindi kailangan. For example, mga damo, yan. Maaaring gamitin sa lahat ng yugto ng buhay ng damo, mula buto hanggang paggulang. So na-develop na po natin, na-master na natin kung paano natin patayin ang damo. Buhat sa buto hanggang sa paggulang o yung matandang damo kaya ng patayin ng herbicide. So meron pong pag-aaral na may positibong epekto ang paggamit ng pinaghalong herbicide at foliar fertilizer sa mais. Sa kadahilanan daw po na pinabibilis ng foliar fertilizer ang pag-repair ng dahon ng mais na napinsala sa pag-spray ng pamatay damo. So bali po sinasabi po dito na kapag nag-spray ka ng pamatay damo, kahit papaano may epekto ito dun sa mais at dahil may kasabay na foliar fertilizer, mabilis ma-repair yung mga napinsalang dahon. Ano po? So ito po ay 3 years na pag-aaral o field experiment na ginawa noong 2010 hanggang 2012. Ito lamang po ay sa mais pero nakita po na meron pong magandang epekto. So ano naman po yung elemento na pwedeng maapektuhan ng paghahalo? O ito po sa palay po ito isa sa mga elemento na naaapektuhan kapag pinaghalo natin yung herbicide at foliar na merong phosphorus, yun po, hindi nagiging epektibo bawa yung phosphorus, hindi siya nagiging effective. Ano ba ang trabaho ng phosphorus? Ito po yung nagpapaugat, nagpapasuwi, nagpapabulaklak at nagpapabunga sa halaman. So, ibig sabihin, makikita natin ito na pwede namang gumamit ng foliar fertilizer plus herbicide pero provided na dapat yung foliar nyo ay walang sustansya na phosphorus. So, ano pa ho? Yung iron. Ano po ba yung trabaho ng iron? Nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng halaman o yung tinatawag natin na metabolic processes. Kapag kulang ka sa iron, hindi ka makakapag-produce ng maraming chlorophyll. Ang chlorophyll po ay ang ginagawa niya ay nagpapaberde sa dahon ng halaman, sa halaman natin. At kung hindi bumerde ang dahon ng halaman, may epekto naman ito sa photosynthesis o yung pagluluto ng pagkain ng halaman para siya ay lumaki sa pamamagitan ng sikat ng araw, tubig, sustansya. So, kapag kulang sa iron, didilaw ang halaman. So, ganun pa rin po kung ang herbicide nyo ay itatambal nyo sa foliar na merong iron, hindi rin magiging epektibo yung foliar, yung iron content ng foliar fertilizer. So ano po yung mga konsiderasyon sa paggamit?
Ito po yung una, yung potential chemical reaction, ano ho. Maaaring makabawas ng bisa ng parihong produkto. Number 2, maaari ding mabuo ang pinaghalong chemical at maging jelly o yung tawag na may precipitation, ano ho. So ibig sabihin, kapag pinaghalo mo yung dalawang element na yon, foliar and herbicide, at hindi naging jelly, ay compatible naman sila. Kaya lang, mayroong sinasabi na bumabalik sa konsentrasyon ng tubig at asin o yung neutralization. Ibig sabihin po nito, nababaliwala yung purpose ng pamatay damo dahil nagigina lang siyang regular na parang tubig. Ganon din yung purpose ng foliar, pag pinaghalo sila, parang nawawalan sila ng bisa. Yan. So, makapinsala sa halaman. O, isang konsiderasyon din ay posibleng makapinsala sa halaman, maaaring pataasin ang pinsala na magagawa sa halaman kung hindi magagamit ng tama. Kasi mapapansin nyo, magkaiba ang recommended rate ng foliar at saka ng herbicide. O kunyari, ilang ml ba ng foliar para sa 16 liters o isang knapsack sprayer, at ilang ml naman ng herbicide per knapsack. So paano mo siya titimplahin na tama? Maaaring pataasin ng fertilizer ang pinsala sa halaman sa pamatay damo. Ito po ang sinasabi po dito, dahil nga po magiging active yung mga enzyme sa loob ng halaman. Kumbaga sa tao, bibilis ang daloy ng dugo kasi nagkamero ng sustansya yung dugo niya. So, parang ininuman mo ng vitamins, bibilis ang daloy ng dugo. So, ngayon, meron siyang kasamang herbicide. Mas mabilis na makaikot din yung lason sa sistema ng palay. So, timing ng paggamit. Ang foliar fertilizer ay sa umaga. Usually sa umaga po yan. At ang herbicide naman ay pwede mong gamitin maghapon. Ayan. So, sasala ka na agad sa timing. Hindi kasi pwedeng gamitin ang foliar fertilizer kapag medyo tanghali na o mainit na, dahil posibleng ito'y makasunog sa dahon ng ating palay. At the same time, mabilis siyang mag-evaporate. Pag nag-evaporate yan, wala nang epekto yan sa palay natin. Panghuli, pangapat, yung templado. Magkaiba ang templado na magre-resulta sa sobra o kulang na chemical fertilizer, yung binabanggit po natin kanina. So ano po yung mga rekomendasyon sa paggamit? Kumonsulta sa expert. Lumapit kayo sa agricultural extension workers sa inyong lugar, agronomist o yung mga taong may kasanayan sa gagamiting mga produkto. Basahin din po ang tarheta o yung label, yung compatibility, timing, application rate. At mag-spray muna sa maliit na lugar upang makita ang magiging resulta sa maliit na area lamang. So yun lamang po, at like, share, and subscribe, at maraming salamat po.